kamay? Sige po, sino po ang naniniwala na mahal siya ng Panginoon? Amen po ba? At sino po dito ang gustong maranasan ng presensya ng Panginoon today? Amen. Amen. Praise the Lord po sa buhay ng bawat isa. And sige po, pwede po bang ibahagi natin ang pag-ibig ng Panginoon sa mga katabi po natin, nasa likod, nasa harap? Pwede po bang batiin natin ng isang magandang umaga? Ayan, good morning po sa bawat isa and even sa mga nasa online po today, no? And I pray that today po, yung pag-ibig po ng Panginoon ang magliwanag sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan muli natin si Lord sa umagang ito. And let's just be excited in the presence of the Lord today. And bago po tayo umawit, let's just bow down our heads and let us pray before the Lord. Heavenly Father, O God, Panginoon Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you for your grace, Panginoon, and for all the things that you have done for us, Panginoon Lord. You've died on the cross for us, Panginoon. And Lord, yun yung pahiwatig ng pag-ibig mo para sa amin, Panginoon. And Lord, salamat sa sukdulang biyaya mong iyon, Panginoon. And right now, O God, allow us, Panginoon, na ituon lang namin ang mga isip namin, ang mga puso namin, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, pagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig at buhay ka sa kalagitnaan namin, O God. And Lord, we pray, Panginoon, if meron ka pang nakikita, Panginoon, na kadumihan, O God, karumihan sa isip namin, sa puso namin, Lord, ialaw mo, Panginoon, na maging malinis ito, Panginoon, upang maibigay namin ang mataas at pure, Panginoon, na pagpupuri sa iyo, God. And Lord, right now, allow your people, Panginoon, to just enjoy your presence in this place, oh God. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, alam namin na may ginagawa ka na sa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, allow the anointing of the Holy Spirit, oh God, to satisfy and fill us, Panginoon, and fill this church, oh God. Lord, we love you, Panginoon. To you be all the glory and all the praises of your children. In Jesus' mighty name, and everybody will shout, Amen. Hallelujah. Let's be excited to worship the Lord and turn our praises into joy. Hallelujah. Come on. Pwede bang makita ang mga mataas na palakpak para sa Panginoon? We will turn our praises into dancing. Every voice will sing. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. The enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise. Can you change the atmosphere? With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all.
You are good. We sing. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Give a shout of praise for our living God. Come on, sino po dito ang naniniwalang mabuti ang Panginoon? Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Sumigaw ng hallelujah! 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 Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon, yung mataas at malakas na palakpak po para sa buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Indeed, our God is good every single day, every seconds, and every minute ng buhay po natin. And so today, patuloy po nating i-embrace ang presence, remembering that the Lord is good, that the Lord loves you. Naniniwala po ba tayo na mahal tayo ng Panginoon? Amen. Sabihin po natin sa katabi natin, mahal ka ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. God loves you, kapatid. Kaya naman, if God loves you and if you love the Lord, ito po ang reminder sa atin ng Panginoon. In 1 John 4:19, sabay-sabay po nating i-remind sa bawat isa, we love because He first loved us. Minsan pa po yung mas malakas, we love because He first loved us. Amen. Amen. Because of the love of the Lord given to us through His Son, through Jesus Christ dying on the cross for our sins, for us to be saved through His grace, by His grace alone, we are also able to love one another. Amen. Napakasarap pong umibig ng kapwa. Amen po ba? Amen. Knowing that the Lord who saved us, who loved us, is here with us today. Kaya po walang rason para sa atin nang hindi mahalin ang bawat isa. So today, church, let's just continue to offer our worship to the Lord and allow the Lord and allow yourself to be fully surrendered to the Lord right now. If may mga bagay pa tayong hindi ibinibigay sa Panginoon, this is the right time for us to say that, Lord, more of you, Panginoon, and less of us. Hallelujah. You came to the world you created, trading your crown for a cross. You willingly died, your innocent life paid the cost. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve. When
maraming salamat for reminding us through your word, Panginoon, that you love us, Panginoon. And we are also able, Panginoon, to love others, O God, because you have given us so much love, Panginoon, that we need, O God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, for your presence, O God. We know, we believe, Panginoon, that your power is here, Panginoon, that your mighty presence is in this place, Panginoon. And Lord, no works from the enemy, Panginoon, will conquer your presence, Panginoon, in our lives, O God. And so I pray, Panginoon, we pray, O God, na patuloy mo kaming katagpuin sa iyong salita, Panginoon. And Lord, for it says in your word, Panginoon, that your word, O God, is our lamp, Panginoon. It's our light, Panginoon, in every way, Panginoon. Kaya Lord, patuloy mo kaming turuan, Panginoon. Patuloy mo kaming disiplinahin, Panginoon. And Lord, patuloy mo kaming i-remind, O God, that Lord, our mighty purpose, Panginoon, is to become like you, O God, to become Christ-like, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. May you continue to inhabit the praises of your people, O God. Lord, maraming salamat kasi, Panginoon, kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iniwan, Panginoon. At Lord, lagi mo kaming sinasamahan sa bawat pagpupuri na aming ibinibigay. Lord, to you be all the glory, Panginoon, and all the praises. And Lord, we continue to exalt your name up high, O God, in our midst. In Jesus' mighty name, and everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah. You may now be seated. To God be all the glory. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Isa pa po. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Nag-almusal na po ba ang lahat? Nagkape? Nagtuminom ng tubig? Ayan. Excited na po ba kayo, kapatid? Amen. Ayan. Napakaganda po, no? At malamang ito po yata yung huling-huling huling mensahe ng Lord sa atin, sa bawat isa sa atin, patungkol po sa pag-ibig. And alam niyo po, ito mga nagdaang linggo, meron po na naman tayong, dami na naman po ang sibilyan, ano? Dami na naman po. Meron na naman pong nagkaroon ng parang controversy in terms of us being Christians. Ewan ko kung kilala nyo si Kuya Alvin. Kilala niyo po si Kuya Alvin? Kilala nyo? Hindi nyo kilala. Okay. Si Kuya Alvin po ay meron po siyang nirelease mga statements sa kanyang interview. And nabash po siya dahil doon. Take note. Yung mga sinabi po niya, tama po yung iba. Tama po yung mga sinabi niyang iba. And as a Christian, minsan, parang mabilis lang tayo magsalita. No? Sino po ba dito ang mga pinag-resign na ni Lord?
Wala. Wala pang pinagre-resign ni Lord. Wala pa. Wala pang pinagre-resign. Wala pang pinaglilipat ng trabaho. Wala. Sinong mga binigyan ng trabaho ni Lord? Ayun. Praise the Lord. Sige nga, palakpakan niyo mga po, Panginoon. Ayan, wala pong pinag-resign, pero binigyan po ng trabaho ng Diyos. Isa po yun sa mga natanong, mga nasabi niya nung time na yon sa interview niya na yung kanyang daw misis ay pinag-resign ng Diyos. Wala po tayong pagtatalo doon. Maganda po yun. Praise God po. Kung siya po ay mas pinili niyang maglingkod sa Diyos, tama. Praise God. Kaya ako po tinatanong sa inyo kung meron sa inyong pinag-resign ng Diyos kasi pwede na po kayong mag-ministry. Kala nyo. Kala nyo, ganun lang ha. Kaya ko po ito na i-open sa inyo, mga kapatid, is because what does the world, ang mundo, ano bang ine-expect ng mundo sa isang Kristiyano? Kasi may mga samot-sari po tayong naririnig na mga comments, nababasang comments, naririnig mga nakikita, and then natanong ba natin sa sarili natin, ano bang ine-expect ng mga hindi nakakakilala sa Diyos sa isang taong nakakakilala sa Diyos? Siya ba ay expected na, pag ito'y Christian, magaling to sa Bible. Yung mga magaling magsaulo ng memory verses, if I'm not mistaken, minsan sa buhay nyo, baka na kayo'y nabiro na, ayan na si sister, pastor yan. Ayan na si brother, pastor yan. No? Parang may ine-expect po ang mundo na tingin sa atin as Christians when we go out, when we mingle with them, when we fellowship with them. Pero ano ba talaga ang ine-expect ng mundo sa atin? Alam niyo mga kapatid, kung meron man pong unang-unang ine-expect ang mundo sa isang Kristiyano, yun ay ang pag-ibig. Amen? Amen po ba? Amen. The most expected po sa atin and yet the least or the most neglected din nating ginagawa. Bakit ko po nasabi? Hindi na po kasi bago yung nangyayari ngayon sa nangyayari before. Nung pong panahon ni Pablo, ganoon na rin po ang naging issue niya or naging struggle ni Pablo sa Corinthians. Sino pong familiar sa Corinthians? Ayan. Magandang pag-usapan to ngayon. Kaya ko po tino-open lahat sa inyo kapatid because ang pag-uusapan po natin today is to love like Christ. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha bang kamahal-mahal yan? Ha? Mukha? Tingnan nyo uli. Magtanggal kayo ng salamin. Tingnan nyo, nakangiti ba? Kung hindi, ngitian nyo, kapatid. Yan. Pwede nyo po sabihin sa katabi nyo, mahal ka ni Kristo. Praise God po, no? Loving like Christ is like, kapatid, kuya, brother, ang hirap naman yan. Ang hirap naman yan. Kasi ganito yan eh. Kahit saktang ka, kung paano nakita mo si Kristo, na habang papunta siya dun habang siya bitbit niya yung krus, inaalimura, sinasaktan, ginugulpe, and yet wala siyang ginawa, kapatid. Dahil mahal niya nga tayo. So ito, mga kapatid, ang ine-expect ng lahat ng tao, ng mundo sa atin as Christians. Ang bigat naman. Kuya, ang bigat naman niya. Brother, pambihira. Pero kapatid, you have to think about it. Tinanggap mo yung nagmamahal sa atin, therefore dapat lalabas sa atin yon. Tama? Tama po ba?
Tama. Sa Corinthians po, sila po ay magagaling, sila po ay gifted, sila po ay spiritual, sila po ay dumating sa point na proud na sila. Yan. Nagdemandahan, nagkaroon ng sexual immorality, nagkaroon ng kung ano-anong problema, may incest pa, mayroong pang ganto, and yet, spiritually gifted sila. They speak in tongues, they prophesy. Yung pananampalataya nila, grabe na lang. Hindi, kung magpapagal ako para sa Diyos, sabi ni Pablo. Kung ako'y magyayabang ako dahil meron akong Diyos, sabi ni Pablo. Pero, meron ding pinaalala si Pablo sa 1 Corinthians 13. Sa 12 po, and pinagitnaan po siya ng 12 and 14, wherein faith and gifts are commended, I would say. Parang pinapaliwanag doon na, yung gifts mo, ganito yan. Yung spirituality mo, ganito yan. And yet, in the middle of that chapter 12 and chapter 14, merong gustong ipakita or ipaalala si Pablo in all the gifts and spirituality, the knowledge na meron ng isang Kristiyano, the sacrifices that we do, merong gustong ipaalala si Pablo sa atin. And yun po ang gusto nating pag-usapan today. And sana po, mangusap po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa inyong mga salita. And Lord, we pray, Father, that you open our hearts, Lord, that we will be able to receive your word, your message, to each and every one of us. Lord, mangusap ka po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At matanggap namin, maintindihan namin, at mai-apply namin, Panginoon, ang mensaheng gusto mong iparating, hindi lang po sa amin, kundi sa mga makikinig at makakakita po ng buhay namin. Salamat, Panginoon. Tinataas po namin, Panginoon, sa inyo ang gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, balakpakan po natin ng Lord. What comes to mind when you see or when you hear loving like Christ? Nagmamahal kang parang si Kristo, parang yung binasa nating verse kanina, no? Nagmamahal tayo because una tayong minahal ng Diyos. Amen? Sino po dito ang minahal ng Diyos? Magtaas kayo ng kamay. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, mamaya sabihin nyo, hala Lord! Hala Lord, hindi ako nagtaas ng kamay. So, sino po dito yung minahal ng Diyos? Sa kabila po ng itsura mo, sa kabila ng kakayahan mo, sa kabila ng lahat ng magagawa mo, hindi niya tinignan yun, Hindi niya ginage yung itsura natin, but instead, kahit ano pa, di ba? Sabi nga doon sa kanta, maging sino ka man. Yan. Kahit ano pa tayo, kahit sino pa tayo, minahal tayo ng Diyos. That's why it is very important for each and every one of us na maipakita natin yun sa ibang tao. Especially dun sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Na, naramdaman ko naman yung pagmamahal ng Diyos nung ipag-pray ako ni kapatid. Gusto po natin itong pag-usapan because we have to accept the fact na ang mundo po natin ay palamig ng palamig sa pagmamahal. Tama? Ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig. Marami pong manlalamig. It's a fact. It's been prophesied. Pero ikaw na nakakarinig nito ngayon, meron ka bang magagawa? Meron, May magagawa tayo. We can do something by the grace of God, sa awa at tulong ng Diyos. Meron tayong pwedeng gawin na maipakita natin dun sa mga nalalamig, dun sa mga hindi pa nakakaalam ng pag-ibig ng Diyos, dun sa mga napanghinaan. So tingnan po natin, ano po ba ang
nangyari sa 1 Corinthians. Doon lang po tayo sa unang 3 verses. Kasi yun po yung pinakamahalagang paalala ni Pablo. Sabi po dito, without love, our spiritual expression is just noise. Ano pong ibig sabihin dyan ni Pablo? Sabi, tongues without love become meaningless sound. Bakit? Sabi po sa verse 1, if I speak in tongues, in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Take note po mga kapatid, sa panahon po ng Corinthians, no, nung unang mga Kristiyano, sa Korinto po marami pong ganyan. Bakit? Kasi malapit po sila sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. They use gongs, they use cymbals sa pagsamba po sa mga rebulto, mga statue, mga Diyos-Diyusan. And Paul is reminding na, kapatid, kung sumasamba ka sa Diyos at wala kang pag-ibig, maingay ka lang. Walang bearing, walang bigat, walang parang hindi nakakarating sa Diyos, no? And we also have to understand na sometimes yung spirituality natin parang tunog pagano na. Ano? Bakit? Kasi wala na dito eh. How we pray, how we do our ministry, how we share the Word of God, how we even interact with people who doesn't have Jesus in their hearts yet, parang nag-iingay na lang tayo. Dahil wala dito. And so, tignan po natin, no? I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Napakabigat po niyan, mga kapatid. Kasi whatever talents that we have, whatever gifts that we have, kung hindi mo siya ginagawa dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, sayang. So, uulitin ko po, kung meron po tayong gifts and talents, kung tayo po'y we claim na mahal natin ng Diyos, and yet we do it without love, sayang. Sino po nandito nung last week na nakapakinig ng preaching ni Brother Mark? Sabi po niya, say yes. Tama? Pwede niyo po mong sabihin sa katabi niyo, yes. Yes. Mahalaga pong maintindihan natin na ang atin pong spiritual gifts, mahalaga yan. Praise God po sa kaloob na yan. However, we have to understand something more deeper. Kasi po, yung tongues po natin without love, it will impress people. Hala, parang hindi ako worthy. Yan. But they do not move God kung walang pag-ibig. If you were given the gift to speak in tongues, pero ang buhay mo, kapatid, ay magkaiba sa bahay at sa gawain, napakalaking sayang. Napakalaking sayang because dapat po nating maintindihan na ang kalangitan po, ang Diyos po, nakikinig po sa pag-ibig, hindi po sa lakas ng boses natin. Hindi po sa sinasabi natin. Ang Diyos po ay nakikinig sa kung anong sinasabi ng puso natin. Kaya nga, minsan, may mga pagkakataon sa pagpipray natin, minsan wala na tayo masabi, dumadaing na lang tayo, umiiyak na lang tayo. Naiintindihan ka ng Diyos, kapatid. Kahit wala ka nang sabihin, kahit humahagulgul ka na lang, naiintindihan ka ng Diyos. Bakit? Kasi galing dito yun eh. Kaya nga, we encourage that when you pray,
Manalangin ka kapatid ng galing sa puso mo. Bakit? Kasi hindi kailangan ng Diyos ng buladas. Hindi kailangan ng Diyos ng mabulaklak na salita sa pananalangin. Kahit mabulaklak pa yan, kung wala naman dito kapatid at walang pag-ibig sa puso mo, sayang. Ano pa po ang dapat nating maintindihan? Sa Matthew 6:7 po, sabi po doon, do not keep on babbling like pagans. Minsan, we just say things, to people, to the people around us, to our neighbor, and yet we don't, or we miss the point of us telling them something important. Isang napakahalagang bagay na hindi natin napapakita or nasasabi sa kanila, which is what? Love. Hindi ko po sinasabing araw-araw yung bigyan ng ulam yung kapitbahay nyo. Pero kung bibigyan nyo, why not? Hindi ko po sinasabing araw-araw yung walisan yung bakuran ng kapitbahay nyo. Pero kung idadamay nyo, why not? Ano naman ang okay naman yun, kapatid? Hindi ko po sinasabing mag-hi or ipet niyo yung aso niya, huwag niyong saktan yung aso niya. Pero kung bibigyan niyo ng pagkain yung aso niya, then why not? Amen po ba? Amen. Madalas po, nakikita natin sa social media, sa ating paligid, especially po dun sa mga nagva-viral ngayon, no? Mga nagtatrending ngayon, kahit tama yung sinasabi nila, pero dahil sinabi nila ng walang pag-ibig sa puso nila, sayang. Brother, ibig mo sabihin, dapat malumanay lang. Hindi kapatid. Dapat, when you say something to people, you speak the truth in love. Tama? Tama po ba? Paano mo gagawin yun? Eh kung nakakagalit talaga siya, pwede mo namang ipaintindi sa kanya, kapatid. Pwede mo namang ipakita sa kanya, sabihin sa kanya nang hindi nagagalit. Ngayon, kung ang pakiramdam niya, nagagalit ka sa kanya, eh hindi mo na kontrolado yung kapatid. May ganun talaga. Ang importante, alam ng Diyos ang nasa puso mo, at sinasabi mo yun ng may pag-ibig sa Kanya, sinasabi mo yun dahil mahal mo siya. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, dapat ganun din natin sasabihin yun sa atin, sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Eloquence or pagiging mabulaklak, pagiging malinaw sa pagpapaliwanag, without love, produces no transformation. Ano pong ibig sabihin yan? Kahit magaling kang magsalita, kahit magaling kang magpaliwanag, kung sinasabi mo ng walang pag-ibig yang kapatid, sayang. Paano mo ba gagawin yun? Kasi we can preach, we can play instruments beautifully, we can preach powerfully, ganda ng mensahe ng Diyos kapatid, salamat sa buhay mo. Sing beautifully. Kahapon po, merong ginanap na worship audition. Baka gusto nyo pang humabol. May mga manganganta pong nag-audition. May mga musician yatang nag-audition. Tama ba? Meron? Meron pong dancer na nag-audition. Baka po gusto nyo sumali. Pwede pa po. Pero, sa kabila ng lahat ng galing, ng skill na meron tayo, sometimes we miss the point, hindi pa rin tayo nagbabago. Ano? Bakit? Bakit daw? Truth without love becomes noise. Ang katotohanan ng walang pag-ibig, ingay lang. Kahit minsan, parang pagod ka na. Marami po akong nakakausap minsan na, Kuya, nakakapagod ang ministry. Nakakapagod po talaga magsilbi sa Diyos, maglingkod sa Diyos.
Mas nakakapagod po kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Kasi kahit na anong gawin mo, kung hindi mo naman mahal yung ginagawa mo, hindi yung pag-ibig sa Diyos ang ugat ng lahat ng ministry natin o ginagawa natin, or should I say, even yung pag-share ng gospel natin, kung hindi pag-ibig, sayang, ingay lang. Nag-abot ka ng tracks, and then pagdating sa kabilang kanto, oh, brother, syumat ka muna. Tapos tumitingin ka pang ganon. Tapos syumat ka din. Tapos nagbigay ka ulit ng tracks. Nagagets niyo po ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Marami pong ganyan minsan dahil hindi nila naiintindihan yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. That's why the Lord is reminding us, kasi nung ginagawa ko po ito, almost a month ago, sabi ko, Lord, paano ko ba sasabihin to? And then dumating si Kuya Alvin. Ayan, sabi ko, pambihira. Akalain mo yun. May mga pagkakataon po sa atin na para magkaroon ng value, yung sasabihin natin sa tao, sa kapwa, sa kapatid natin, sa asawa, sa anak, it has to come from the heart. With love, kapatid. You have to understand na sa kung ano yung nalaman ng puso mo, yun din ang lalabas sa'yo. From the abundance of your heart, the mouth speaks. Magaling ka mang magtago, maire-reveal ng Diyos yan in time. Kung wala talaga dito. Gusto ko lang pong maintindihan natin that love is what makes truth hurt. Ha? Kuya? Ang pag-ibig po ang minsang nagpapasakit sa katotohanan. Kasi minsan kahit na hindi naman masakit yung sasabihin mo, dahil may kasamang pag-ibig yung kapatid, medyo may kurot, medyo may kirot. Medyo may parang may tumusok na karayom sa'yo. For example, may mga pagkakataon po na nung ako po'y nasa dating buhay pa, nasasabi ko po sa misis ko na, hala, church ka ng church. Ganito ka naman. Tama. May punto. Yes. Pero wala dito. Habang humihipak ako ng sigarilyo, yung sinasabi ko sa kanya, mali. Bakit? Kasi dapat, kung meron mga akong sasabihin, ako muna, manggaling muna sa akin. So, ngayon, pinapaalala sa akin ng Diyos, eto na ngayon, ikaw na. Eto na, ikaw na ngayon. May mga maririnig ka minsan, sa paglilingkod mo sa Diyos, marami kang maririnig. Tignan mo. Pakinggan mo. Subukan mong pakinggan, subukan mong intindihin, yung naririnig mo ba may pag-ibig? Kasi ang sakit eh. Sabi lang naman niya, ganto. Brother, baka po pwedeng next time, pwede kang gumamit ng shampoo at saka sabon pagka pupunta ka ng church. Di ba? Kasi, parang, di ba parang ganun, ano? Parang, paano mo sasabihin sa isang tao na maligo siya nang hindi mo sasabihin maligo siya? Di ba? Paano mo sasabihin? Paano mo sasabihin sa kanya na mag-jogging siya nang hindi mo sasabihin mag-jogging siya? Paano mo sasabihin sa kanyang mag-diet siya nang hindi mo sasabihin sa kanyang
Mag-diet ka, kapatid. You see the point, no? Yung pag-ibig po, minsan, ang nagpapasakit ng katotohanan. Bakit? Kasi sasabihin mo sa kanyang kapatid, mag-jogging ka. Ikaw naman, sinabihan ka lang mag-jogging. Bakit? Ang taba-taba ko na ba? Uy, sandali lang. Hoy, te. Yun. Hala, bakit? Malaki ba yung tiyan ko? Wala namang ganun di ba? Wala namang sinabi ganun. Sinabi lang, alam mo kapatid, minsan tumakbo tayo, maglakad tayo sa Vermosa. Hala, bakit? Ano sinasabi mo? Wala pa nga sinasabi. Alam mo, brother, yung bike mo kinakalawang na. Sinasabi mo ba na hindi na ako nag-exercise? Parang ganun na nga. Pero you have to understand kung ano po yung pag-ibig, minsan yun po yung nagpapasakit dun sa katotohanan. Kahit minsan, di naman siya masakit. Pero dahil may pag-ibig, kapatid, parang may konting kirot. Kuya, dapat ganito yung sinabi mo. Painggan mo, tanggapin mo, i-apply mo agad. Meron po nagsabi sa akin before, Kuya, parang hindi tama na ganito. Dapat hindi mo sinabi yung gantong expression. Yung OMG ng buong word. Kasi you're saying the Lord's name in vain. Tumanim kagad sa akin yun. And doon po pinanganak yung pambihira. Yun po ang pinagsimula nun. Dahil hindi ko siya masabi na basta-basta rin. Dahil naging conscious ako at naging, oo nga no. So sometimes we have to also hear and listen to what people is telling us because may kasamang pag-ibig yung kapatid. Baka ikaw lang yung nagre-resist. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Napakaganda po na when people say things or tells us something, try to listen. Try to see where that person is coming from. Ito bang taong ito, nagsasalita lang ba ito dahil nakita lang niya, may narinig lang siya? Tingnan mo, kapatid. Why? Kasi yung spiritual soundness is not the same as spiritual substance. Magkaiba po yun. Magkaiba yung soundness sa substance. Yung bigat, yung laman nung sinabi mo. Hindi yung nag-ingay ka lang. Why? Which is sabi nga dito, resounding gong or clanging cymbal ka lang. Madalas po yung ingay natin, it will attract people's attention, pero yung pag-ibig po ang nagbibigay ng bunga. Or ang pag-ibig ang isa sa mga bunga nung spiritual substance natin. Why? Yun po yung sinabing bunga ng Espiritu Santo, ano? The fruit of the Holy Spirit, unang-una po doon, love. Therefore, hindi mo pa pwedeng sabihin, gifted ka, spiritual ka, kung walang-wala yung unang-unang bunga ng banal na Espiritu sa'yo, which is what? Pag-ibig. At madalas po, sa ganyan po ay parang nagpe-perform na lang tayo. Parang tayo, meron na lang tayong gustong ipakita, meron na lang tayong gustong iparinig sa katabi natin, but God is not impressed on how loud our worship is. Kaya nga, ang worship po sa Biblia, sa Romans, yung buong pagkatao po natin. How we live our lives, holy and acceptable, is our true worship. Amen? How you live your lives, mga kapatid. Hindi po pag Sunday lang, hindi po pagka Wednesday lang, hindi pag Sabado lang. Minsan, pag gising mo pa lang sa umaga, yun na yung kapatid. And madalas po,
minsan parang nakakalimutan kasi busy na, no? Tulad po kahapon, late ako nagising, may meeting pala kami. Bumabalik was ako ng bangon, nagmamadali ako. May mga ganun po tayong pagkakataon. We are not or we don't want to just impress God. We don't. We can't. Even if we want to, we cannot just impress God with our skills, with our talents, with our gifts, even with our spirituality kung walang pag-ibig. Amen? Amen po ba? Amen. Mas concerned po ang Diyos kung gaano kalalim yung pag-ibig mo sa Kanya na lumalabas sa iyo papunta sa ministry mo, papunta sa pamilya mo, papunta sa kapatid mo, papunta sa community mo, papunta sa neighbor mo. Mas concern ang Diyos doon kesa dun sa kung ano lang yung nakikita sa'yo superficially. In the external, or on the external, sorry. Ang Diyos po, hindi po siya nakatingin externally. Kung may makikita kayong gamot for external use only, sa labas lang yung kapatid, wag mong iinumin yon. Yun. Parang ganun din po. Ang Diyos po nakatingin internally sa puso mo. Kaya nga hindi mo siya maluloko eh. Kaya nga hindi ka pwede magpalusot sa Kanya. Kaya kahit ano ipakita mo sa labas, kung ang Diyos tinan mo to. Nakikita ka ng Diyos, kapatid. Kahit akala mo mag-isa ka lang. Lalong hindi mo may tatago ang puso mo sa Kanya. Kaya hindi mo siya mapapalusutan eh. Hindi mo siya pwedeng bulahin pag dumating yung oras na nagharap na kayo. Lord, ginawa ko naman lahat, no? Eto, yun. Yun ang mahalaga doon, kapatid. So, mas concern ng Diyos, mas gusto ng Diyos na makita gaano ba katotoo yung pag-ibig na sinasabi mo sa akin, dapat makita yan sa labas. Lalabas yan eh. Therefore, if noise cannot replace love, then surely knowledge and power can, right? Tama? Yung knowledge and power, pwede? Magpakita ng pag-ibig? Mali. Not even close, kapatid. Hindi ka maingay, hindi malakas ang boses mo, wala kang speaking in tongues, and yet, may pag-ibig ka, that's okay. Pero kung meron kang, kahit na ano pang ingay meron ka, minsan sinusubukan nating tapatan ng, hindi, mas magaling naman ako eh. Hindi, may gift of healing naman ako eh. Yan. Kapalit. No? Mali. Mali. Sabi ni Pablo, not even close. Why? Because without love, our spiritual power amounts to nothing. Without love, our spiritual power amounts to nothing. Because to begin with, kung ano man ang meron tayong kaloob, galing yan sa Diyos. Amen? Kaya nga kaloob eh. Ipinagkaloob yan sa atin. So, tignan natin. Prophecy and knowledge without love are empty. Why? Sabi kasi sa verse 2, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, ano raw? I am nothing. Therefore, we have to understand, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, parang Solomon, ano? I would say. Naintindihan niya. Pero nung na-realize niya, hindi pala. Wala ding kwenta. Therefore, nung sinasabi ni Pablo to sa Korinto, sinasabi niya na kahit magaling kang mag-prophesy,
Totoo, mangyayari yung pinarapisay. Yes, naiintindihan mo yung mysteries of Old and New Testament and ang galing. All knowledge, alam mo yung mga libro, nasa ulo mo, and yet, walang pag-ibig. Sayang. So, tignan po natin, no? Revelation without love produces pride. Ito yung sinabi ng Lord sa akin, tamang ka ng kidlat. Ganon ba yun? Minsan ganon, ano? Nawala yung pag-ibig. Nawala yung dapat unang-una nating pinapakita sa tao, unang-una nating i-share. Kaya nga yung tracks natin, Jesus died to give you life. It's because mahal tayo ng Diyos. Yun eh. Yun yung summary nun. Revelation without love produces pride. Ang masakit po sa pride, sometimes we see others lower than ourselves. Hindi ako makikinig sa'yo kasi yun ang masakit. Yun ang nakakalungkot. At ganun din po kung paanong ang Diablo, si Satanas, nung time na magrebelde sa Diyos, kaya ko pala. On my own. Yun. Tignan po natin, no? Love keeps revelation grounded. Meaning, ano man ang binigay ng Diyos sa'yo, ano man ang reveal ng Diyos sa'yo, dahil may pag-ibig ka, may kababaan ka ng loob. Tama? Dahil may pag-ibig ka, may humility ka. Kaya kahit minsan, may mga gantong pagkakataon sa buhay mo na, hindi, sinabi ko lang naman yung kapatid dahil mahal kita eh. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi. Pero grounded kasi kapatid, no? Meaning, alam mo yung pakiramdam na minsan palalampasin mo na lang for the sake of humility. For the sake of us being humble. So, pag nawala po yung humility, madalas po nun dahil nawala na rin po yung pag-ibig. Pag nagkaroon naman ng pride, kadalasan nawala na yung pag-ibig. Pag nagkaroon ng humility, may pag-ibig. Pag nawala yung humility at nagkaroon ng pride, walang pag-ibig. Therefore, sa atin po, minsan, maging maingat din po tayo. Ano? Dahil kung ano man po ang ating knowledge na meron tayong natanggap sa Diyos, kung walang pag-ibig, sayang. Kahit ang pananampalataya mo makakapagpa-move, makakapagpagalaw ng bundok, kung walang pag-ibig, sayang. Sabi po sa verse 2, if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. I am nothing. Napakabigat po nun, no? Kasi madalas po sa atin and may mga pagkakataon po sa buhay natin, parang faith na lang yung mahalaga sa atin. Hindi. Pero we have to understand, kapatid, tandem yun. Yung pag-ibig at pananampalataya, tandem yun. Bakit? Kasi hindi ka naman magkakaroon ng faith kung hindi mo mahal ang Diyos eh. Tama? Tama po ba? Hindi ka naman magkakaroon ng pananampalataya kung hindi mo mahal ang Diyos eh. Hindi ka naman makakapag-ministry kung hindi mo mahal ang Diyos. However, baka nakakalimutan lang natin. Sabi po sa 1 Corinthians 8:1, knowledge puffs up while love builds up. Napakaganda, no? 1 Corinthians 8:1. Ang karunungan po, para ba yung puffing up? Parang nakaliyad, tama? While love builds up.
External versus internal. Yan. And madalas po sa atin, hindi po natin ito napapansin. Bakit? Kasi nakafocus na lang tayo sa faith. Hindi. Importante, may faith ka. Importante, bibigay ng Diyos yan kasi may faith ka. Nakalimutan natin. We have to understand that you can move mountains publicly and still fail privately. May mga struggles po tayo privately, may mga struggles po tayo personally na hindi alam ng tao, pero alam ng Diyos. Therefore, pwede niya tayong tulungan doon. Therefore, huwag nating isipin na yung pananampalataya natin ng walang pag-ibig, sapat na. Yung karunungan natin na walang pag-ibig, sapat na. Hindi, kapatid. Yung pag-ibig po ang magbubuklod, ang mag-unite ng knowledge, ng wisdom, ng faith mo para sa Lord. Amen? Love is the measure of spiritual identity, not spiritual ability. Kahit lahat ng instrumento sa mundo, kaya mong tugtugin, kaya mong hawakan, kaya mong i-play, hindi naman po yun ang basihan eh. Hindi naman yun ang sukatan. Pag-ibig po. Ang pag-ibig po ang sukatan ng spiritual identity natin. Why? Because si Kristo po ang pag-ibig. Tama? Amen po ba? Amen. Dahil si Kristo ang identity natin, lalabas at lalabas sa atin yun. Actually, may mga nakausap nga po ko. Sabi ko, kapatid, ba't di ka mag-ministry? Kuya, wala kasi akong talent eh. Brother, wala akong talent. What do you mean? Wala eh. Wala eh. Wala talaga eh. But, nung nakita ko siya nag-ministry na, sabi ko, oh, praise God, kapatid. Tamang-tama yung ministry mo, pasok na pasok yan sa'yo. Kita mo yun? Minsan nakakala natin, hindi, Lord, wala naman akong talent. Paano ako magsaserve sa'yo? Hindi ako marunong mag-gitara. Hindi ako marunong mag-piano. Hindi ako marunong mag-drums. Hindi ako marunong ng ganito. Meron kang pwedeng gawin, kapatid. Why? Because yung pag-ibig mo ang magdadala sa'yo dun eh. Tama? Yung pag-ibig natin sa Diyos ang magdadala sa atin kung saan tayong gawain maitatapat. Tama? Amen po ba? Amen. Madalas po na minsan iniisip natin, hindi. Okay na, may kapangyarihan naman. Power does not define worth. Love does. What do you mean? Sabi po dito, kapatid, pinapakita niya na si Pablo sa Korinto, lahat ng pinagmalaki sa kanya, lagi niyang binabalik sa Diyos. Oh, Pablo, ikaw, ganito ka, magaling ka, marami ka ng natulungan, marami kang ganito. Kung meron man ako may pagmamalaki, sabi niya, ipagmamalaki ko yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Pagka nabasa niyo po yung buong 1 Corinthians, including 2 siguro, napakaganda. I encourage you, basahin niyo po. Makikita niyo kung paano yung buhay ni Pablo ay halos ubusin niya. Meron nga po siyang sinabi doon na every day we are wasting away. Araw-araw we're wasting away. Pero every day, we are also being renewed by God. Every day, kahit tayo'y halos mamatay na sa Tagalog, na binabasa namin yun, pero araw-araw ka ding pinapalakas ng Diyos. Napakasarap, ano? Coming from someone na nagsulat dito.
Gusto lang pong ipaintindi ni Pablo sa mga taga-Korinto na, kapatid, sa pagbiminister mo, may mga pagkakataon sa buhay mo, hindi mo na makikita yung sarili mo. Ang makikita mo na lang si Lord. Amen? Kaya nga yung naging meme na pinag-resign ng Diyos, meron talaga mga ganun po sa atin. Meron tayong mga binitawan, meron tayong mga sinurrender, meron tayong mga iniwan na karir, na hanap buhay. All because hindi na yon aligned sa kalooban ng Diyos. And that's okay, kapatid. As long as ginagawa mo yun dahil naiintindihan mo, mahal mo yung Diyos eh. Mahal mo ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Kaya mo ginawa yon. Hindi dahil ginawa mo yon dahil para maging joke na lang na, hindi. Yan. Sana all, pinag-resign ni Lord. May mga ganun pang meme, no? We missed the point. And we cannot blame them because hindi naman kasi nila naiintindihan din. And that's okay kung hindi nila naiintindihan, kapatid. The expectation of God sa atin, tutulungan nating maintindihan nila yun. Alam mo, kapatid, kaya ko kasi ginawa yun, mas gusto ko na kasi maglingkod sa Diyos eh. Hindi yun maiintindihan ng someone na hindi naman niya alam ang pag-ibig sa Diyos. Gifts can make you visible. Nakikita ka. But love makes you valuable. Amen? Gifts can make you visible, but love makes you valuable. Nagiging mahalaga tayo dahil may pag-ibig tayo. Amen? Pwede niyo po bang palakpakan ng Lord? At madalas po, pagka hindi natin nakikita yan, anumang expression, anumang kapangyarihan, it will fail without love. Pero baka iniisip natin, hindi, yung pagsasakripisyo ko, baka merong magagawa yon. Mali na naman, sabi ni Pablo. Mali na naman. Hindi, walang magagawa yung knowledge ko, walang magagawa yung kapangyarihan kung walang pag-ibig. Yung sakripisyo ko, hindi kayang bitbitin yung dalawa. Hindi, kapatid. Mali. Bakit? Without love, even our sacrifices means nothing. Pwede ba yun? Pwede ka ba magsakripisyo ng walang pag-ibig? Ano po sa tingin niyo? Pwede kaya? Tingnan natin. Sabi po, generosity without love gains nothing. What do I mean? Sabi sa verse 3, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Kahit ibigay mo yan lahat, kahit maghirap ka, ibigay mo yung katawan mo sa hardship, para may maipagyayabang ka lang, pero wala kang pag-ibig, sayang. If I give all I possess to the poor. Napakabigat po niyan, mga kapatid, dahil sometimes yun na lang po yung nagiging practice ng karamihan. Wala na po dito. Generosity po can be done for applause. Di ba? Ano bang term ng mga Gen Z sa mga ganyan ngayon, sa mga influencer? Poverty porn, if I'm not mistaken. Tama? Yung mayaman, pupuntahan yung mga mahihirap ng... Wala pong masama doon, kapatid. Dapat nga, gawin mo talaga yun eh. Kaya lang, ano yung motibo mo kung bakit mo ginagawa yun? Doon kasi magkakatalo. Ginagawa mo ba yun? Kasi dahil maraming nakatapat na camera and then pagtalikod, layuan nyo nga ako, ang babaho nyo. Very normal po yun, no? Anong motibo natin why we do it? Is it love? Or is it just something for us to boost our moral? Because love gives even when no one is watching, kapatid.
expecting nothing in return. Pambihira. Ibig bang sabihin nun, parang may napanood po akong video, sabi niya sa POV niya, sa point of view niya, inutangan siya, and then ang point of view niya, yung bang inutang mo, wala nang bayaran. May mga pagkakataon po, as a Christian, may ganun po. Kasi nakikita mo, hindi na makakabayad sa'yo eh. And that's okay. Dahil ginawa mo yun because of love. Kung ginagawa mo yun dahil gusto mo lang ipitin yung tao, then sayang kapatid, andun na eh. Okay na, nakatulong ka na eh. Suffering without love becomes self-serving. Ano pong ibig kong sabihin? Sabi po sa verse 3, give over my body to hardship that I may boast. To give over my body to hardship that I may boast. Madalas po, sometimes kung ano man yung dinadanas nating paghihirap, suffering natin, it does not equally equate to obedience. Hala, naghirap ako kasi sumusunod ako sa Diyos. Kapatid, kaya ka naghirap kasi nagsugal ka. Di ba? May ganun po, no? Kapatid, kaya ka naghirap kasi hindi ka nag-seek ng guidance, ng wisdom, ininvest mo kung saan-saan yung pera mo. Yan. Minsan may mga paghihirap po tayong isinisisi natin, or may mga paghihirap po tayong dinadaanan, challenges, struggles, kaya lang, lahat ng yun nagiging parang nagpapakabayani ka dahil gusto mo lang maging sikat, hindi dahil mahal mo yung ginagawan mo ng mabuti. And yun po yung dapat nating maintindihan because love suffers for God. Amen. Marami po sa atin, minsan sa buhay, nagsasuffer na nga, pero ayaw pa rin kumilala sa Diyos. Pero, kung naiintindihan natin, pride suffers for recognition. Babalik ko lang. Sorry. Love suffers for God. Pride suffers for recognition. We're dumadaan tayo sa mga battles natin sa buhay, sa hardships natin sa buhay, sa struggles natin, challenges natin. Pero dapat nating maintindihan na lahat ng yon ay para sa Diyos at ginagawa mo yon or nangyayari sa yon dahil mahal mo ang Diyos. Pero kung hindi mo naintindihan yon, ang pride kasi suffers for recognition, meaning kailangan pag hindi mo na-recognize, pag hindi mo na-appreciate, hindi mo lang nabate, ayan na. So anong dapat nating maintindihan? Sabi po sa Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Wag po natin itong gawin out of our own ambition lang. We do it because we love God. Amen? Kaya tayo nandito ngayon because we love God. Amen. We are not just here because, kasi nahatak ako eh. Kasi, yung crush ko nandun eh. Kasi, si brother, hindi po. We are all here because mahal natin ang Diyos. Amen? Dapat nating maintindihan po that love is the only thing that carries eternal profit. Pag-ibig lang po ang magdadala ng pakinabang natin even sa kabilang buhay. Why? And then sabi na naman dito, but do not have love, I gain nothing. When we say, do not have love, wala kang pag-ibig, makikita niyo po, no?
Sa simula, sa verse 1, maingay ka, nothing, maingay ka, matalino ka, may pananampalataya ka, but do not have love, I gain nothing. Wala kang mapapala. Therefore, kung meron man tayong dapat maintindihan, pag-ibig lang yung currency na tinatanggap sa langit, kapatid. Pag-ibig lang yung currency, yung pera na tinatanggap sa langit. Pag-ibig, kapatid. Kasi pag nasa langit ka na, hindi mo na kailangan ng faith. Why? Nakikita mo na yung Lord eh. 'Di ba? Ang faith is defined as something na hindi mo pa nakikita. Tama? Amen po ba? Amen. So dapat nating maintindihan that everything else expires. Lahat po ng ito mag-e-expire. Pag-ibig lang po sa Diyos, pag-ibig lang po natin ang tatawid sa atin sa eternity. Therefore, when love is missing, everything else collapses. Pag wala pong pag-ibig, lahat po yan guguho. Pag wala kang pag-ibig sa Diyos, wala kang pag-ibig sa pinapagawa ng Diyos sa'yo, lahat yan guguho. Pero pag present ang pag-ibig sa'yo, kapatid, may meaning, may purpose. Amen? Sige po, balakpakan po natin ng Lord. Therefore, ano po ang gustong ipaalala ni Pablo sa atin? Si Pablo po, hindi po niya inaatake yung mga gifts natin. Hindi po niya inaatake yung talents natin. Kino-correct lang niya po yung priorities natin. Gusto niyang maintindihan natin that love is not optional. Hindi po option ko kasi yun, kapatid. Hindi po. Ang pag-ibig po ay hindi po decorative, hindi po siya palamuti. Hindi po siya display. Ano ang pag-ibig? Pundasyon po natin ang pag-ibig. Amen? Kung meron man tayong dapat maintindihan, pwede kang magsalita ng language ng mga angels, pwede kang magsalita ng iba't ibang lingwahe, ng iba't ibang wika, pwede kang maging matalino na parang scholar, pwede kang maniwala na parang giant, to believe like a giant, to give like a hero, pwede ka lang lahat ng yan, pero walk away with nothing if love is missing. Yun po yung gustong ipaintindi ni Pablo sa 1 Corinthians 13, na kahit anong meron ka, kahit anong galing mo, kung walang pag-ibig sa'yo, may nami-miss out ka. Something is missing. So when love is present po, anong dapat nating makita? Even the smallest act becomes eternal. Yung kaliit-liit mong magagawa sa kapatid mo, sa magulang mo, sa anak mo, sa community mo, it becomes eternal dahil may pag-ibig ka. Even the quietest service echoes in heaven. Sa pinakamaliit na magagawa mo, sa pinakatahimik mong bulong, nag-e-echo hanggang kalangitan. So, anong dapat nating maintindihan? Ang kingdom po ng Diyos, it's not what we do after. Love is not what we do after. Love is what makes ministry real. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Nandito ka, kapatid, because dahil sa pag-ibig yan. Nandito ka dahil mahal mo ang Diyos. Nandito ka dahil minahal ka ng Diyos. At madalas po, may tanong tayo sa isip natin. So minsan ang tanong natin gifted ba ako, kuya? Kuya, matapang ba ako? Kuya, sacrificial ba ako? Spiritual ba ako? Mali yung tanong, kapatid.
Why? Ang totoong tanong is ito. So this morning po, as I invite everyone to stand up, as we sing this song, let's ask ourselves too, why are we doing this? Are we doing this because required ka? Are we even doing our devotion because required ka? Or are we doing it because mahal mo ang Diyos? Amen po ba? Sige po, tayo po yumawit. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Ooh, fall on us, Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you,
my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig niyo. Lord, thank you, Father, dahil yung pinakita mong pag-ibig sa amin, Panginoon, ang nagdadala kung bakit lalo naming minamahal, Lord, ang mga pinapagawa mo sa amin. Hindi dahil magaling kami, hindi dahil matalino kami, hindi dahil meron kaming magagawa, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, nagagawa namin, Panginoon, dahil mahal ka namin at dahil minahal mo kami. So, Lord, salamat, Panginoon. Wala na kaming mahihiling pa. And Lord, anuman, Panginoon, ang mga pagdadaanan namin, anuman, Panginoon, ang mga kinakaharap namin, mahaharap po namin ang lahat ng ito, Panginoon, dahil alam namin na hindi mo kami iiwan o bababayaan man lamang. Ganon katindi, Panginoon, ang pag-ibig niyo sa amin. Ganon ka-faithful, Panginoon, ang pangako mo sa amin. So, Lord, higit sa anumang gifts, higit sa anumang kakayahan, higit sa anumang katalinuhan na meron kami, yung pag-ibig mo, Panginoon, ang magbibigay ng kalakasan sa amin. Yung pag-ibig mo, ang baon namin, Panginoon, sa araw-araw. Yung pag-ibig mo, Panginoon, ang dahilan, ang rason, kung bakit kami nandito at bakit namin to ginagawa ang lahat ng ito. Salamat po sa napakagandang paalala sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay, Lord, ng pusong may kababaang loob. A humble heart, Panginoon, a pure heart. Na ang lahat ng meron kami, Panginoon, will all be united in love. Salamat, Lord. And Lord, as I pray for our tithes and offering, Lord, this morning, ang aming kaloob namin sa inyo, nawa, Panginoon, ay kaluguran nyo, Lord God. Dahil naniniwala po ako, Lord, na hindi po yung maibibigay namin ang mahalaga sa inyo, kundi po yung puso at buhay namin na maibibigay namin sa inyo. So Lord, salamat po sa resources, salamat po sa income, salamat po sa hanap buhay, salamat, Panginoon, sa anuman ang maibibigay namin. Salamat dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay galing po sa inyo. Salamat sa pagkakataon po maibalik sa inyo ang lahat ng mga binigay mo sa amin. So Lord, sa amin po pagkatapos, Panginoon, I pray that you give your children, Lord God, favor and blessing, reconciliation, peace, healing, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang aming pinagdadaanan, lahat pong ito, Lord God, ay makakayanan namin dahil mahal mo kami. At dahil mahal ka namin. So Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo, dinala mo rito sa lugar na ito. Sa umagang ito, I pray na samahan niyo po kami, kayo na pong bahala sa amin, Panginoon. And we love you. In Jesus' name, amen and amen. God bless po everyone. God bless po muli sa ating lahat. See you again next week po sa ating Sunday services. And of course, ayan, welcome po tayong lahat from 8 a.m. to 1 p.m. on March 7 para po sa ating inner healing. For more information po, pwede po kayong mag-reach out po kay Sister Donna Villagracia. And of course, midweek services po, every Wednesday, 7 p.m. Ayan, kita-kits po tayo. Come and join us next week kasi meron po tayong revival night. God bless everyone. Hallelujah, hallelujah.
God bless everyone.